araw sa inyo. Pag-usapan natin ngayon tungkol sa averaging at comparison natin sa cut loss. Guys, ano ba ang dapat nating mas maiging gawin? Mag-cut loss o mag-averaging? May halimbawa ako sa inyo guys na isang stock na ginawa ko na pinagbasihan ko base sa akin trading. Yung una guys is nag-trade ako sa stock na to, ngunit ang presyo niya is pataas ang ginawa ko, kaya medyo kumita ko. Ano ba guys, unang trade ko is 5,000 sa price na 1.18. Sumunod, pangalawang trade ko, may quantity siya na 5,000 sa may price na 1.21. Then ang pangatlong trade ko is 5,000 na may price na 1.24 guys. Then naibenta ko to sa 1.33. So nung in-average ko yung price ng tatlo guys na 1.18, 1.21 na 1 at 1.24 na bawat isa may quantity na 5,000, ang average price niya is 1.2146 kasama na yung mga tax dyan guys sa average price na yan. Pero ang pinaka-average niya kung iplinat ko sa may 15,000 na may quantity na 15,000 na may price na 1.21 point at 1 is ito yung average price niya guys. Nung naibenta ko siya ng 1.33 is kumita ko ng 1,554.77. Pero yun nung nag-trend ako ng pangalawa guys sa na may price na 1.32, nung time na yun pabagsak yung merkado guys, kasi dito ko siya binenta rin kung kailan ako nag-trade ng 1.32, saka kung kailan ako nagbenta ng na 1.33, yun din ang araw nag-trade ako. Ang inassume ko kasi noon, kung tumaas yung presyo nito is tutubo palit ako, ngunit ang kasamang palad is pababa yung price hanggang sa umabot siya ng 1.15. 1.15 ang pinakamababa nito guys nung time na yun, na umabot to ng 1.15 na price nung June 15 ang SSI, hanggang sa bumalik nag-abot ng 1.15 nung June 17. So ang inassume ko kasi dyan guys, magka-cut-loss sana ako sa 1.18. So malulugi ako ng 781.45. Since 781.45 lang naman yan, so mas mataas naman ang kinita ko na 1,554.77. So kumikita pa sana ako sa stock na yan, kaso iniisip ko na mag-averaging ulit. So ang ginawa ko guys, imbis mag-cut loss, nag-averaging ulit ako. Kaya bumili ako sa price na 1.18. Kasi guys, tiningnan ko yung support ng stock na yan at nakita ko nung support niya 1.16, din pangalawang support is 1.04, and may resistance na 1.22. So nung nagkuhan ako guys, nag-trade ako, siyempre mas mataas pala sa kuan niya, sa support niya, kahit since na break niya yung support niya na 1.15. So hindi naman totally na break nung araw na yun, kasi ang closing time nung araw na yun, na mga araw na yun na umabot sa 1.15 ang kanyang price is 1.18 saka 1.17. So hindi naman na-break yung unang support na 1.16. So nung nag-trade ako after 3 days, after 3 days na unang trade ko ng 1.32, nagkuan ako ng 1.18 din. Kinaumagahan guys, ang nangyari is June 16, tumaas yung price niya ng 1.20. Kaso nga lang,
kung i-average mo yung 1.32 na may quantity na 5,000, then 1.18 na may quantity na 10,000, ang average price niyan guys is 1.2305. Yun ang sabi dito, ang average niya. So mas mababa pa rin ang price nito na 1.20. So hindi ko rin siya maibebenta guys. So kaya ang hanggang ngayon hinihintay ko pa rin siya na ma-break niya ang resistance niya na 1.22, unang resistance niya guys. Kaya ang payo ko sa inyo guys, imbis na mag-cut loss kayo, na malugi kayo, na malugi kayo, is mas better na lang na gawin nyo is mag-averaging kayo. Pero guys, sa averaging guys, ang mapapayo ko sa inyo, halimbawa, sa bawat stock ay may nilaan kayo na capital na 10,000, based on 10,000 bawat stock ang capital nyo kung magte-trade kayo. So ang gawin nyo guys sa 10,000 na yan guys is hatiin nyo sa tatlo, tulad ng unang ginawa ko guys. Nung nag-uptrend yung stock nung unang trade ko na 1.18, tapos tumaas siya ng 1.21, kasi yung 1.18 na yun guys, na i-trade ko yan dito ng June 3. Kasi umabot yung price niya ng 1.19, then nag-close sa 1.15, pero nakapag-trade ako ng bago mag-close ang market niya ng 1.18. Then kinamagahan guys, tumaas yung stock, naging at medyo may gap up siya from his previous closing na 1.15, then nag-opening siya ng 1.19. So iniisip ko na tumaas pa yung yung presyo, kaya nag-trade ulit ako ng another 5,000, kumbaga 30 na may halaga na 1.18. Kumbaga doon sa stock ko is 33% yun ng capital ko, so sa 1.21. Then pinamagahan guys, umabot ulit siya ng nag-gap up ulit yung opening niya na 1.25, pero bumaba yung pinamababa niyan is 1.19, pero sa closing naman naging 1.26. So hindi ko siya benenta, instead nag-trade ulit ako ng 1.24. Then sumunod na kinamagan, nag-gap up ulit siya, gap up ulit yung kanya, yung dito opening niya naging 1.29, din na pinamababa is 1.28. So ang ginawa ko, hindi ako nagkuan guys, siyempre wala na akong buying power, hindi ako nagbenta, kasi inisip ko ulit na baka mag uptrend pa siya, mas higit pa siya sa 1.35 guys. So ang ginawa ko, hinintay ko kinaumagahan, then kinaumagahan guys, yun, unti-unting bumagsak yung price niya, nag-open siya sa 1.36, pero ang pinaka at highest niya is 1.38, ang pinaka lowest niya naman is 1.25. So at nung nakita ko na pumupula na yung chart ng volume niya, then inisip ko na kasi niyan, pag pumula yung kasi yung sa volume, ibig sabihin marami nang nagte-take ng profit. So ang ginawa ko, binenta ko siya sa 1.33, kaya kumita ako ng 1,500 dun sa stock na yon. Then after from 1.33, isang oras, since may buying power na ako at marami naman akong buying power, so ang ginawa ko guys, nag-trade ulit ako ng day na yan sa ng 1.32, mas mababa dun sa unang pagbenta ko na 1.33. Sa 1.32 ako nag-trade. So inisip ko kasi baka tumaas pa kinumagahan. So ang nangyari naman, kasamang pad ay bumaba siya ng sunod araw, pero another day naman tumaas siya, ngunit hindi naman sapat doon, kasi hanggang 1.27 lang siya, tapos ang trade ko is 1.30 nasa after second days, naging 1.27 ang pinakamababa niya, at nag-close sa 1.27 pinamataas, 1.23 yung closing niya.
Then inisip ko baka kuan ulit siya, uptrend ulit siya. Kumbaga may short term na uptrend. Kaso nga lang, kasi nakikita ko dun sa graph na naman, na green naman, ibig sabihin maraming bumibili. Kaso kinamagahan, nagkuan siya, opening siya ng 1.22, then nag-close siya ng 1.18. So, pabagsak ng pabagsak yung market. So, tiningnan ko yung support niya guys nung time na yan at 1.16 naman. So, inisip ko kasi 1.18 hindi ko na sana papaabutin siya sa kanyang support. So imbis na umabot sa support, gagawin ko magka-cut loss ako. So malulugi ako ng 781. So sa 781 nga, iniisip ko kita pa rin naman ako sa stock na to kasi ang unang tubo ko nung nang averaging nga ako is 1,554.77. So kung kahit malugi ako ng 700, may kita pa rin ako guys. Pero imbis na imbis na mag cut loss ako, ginawa ko guys, yung natitirang 66% ng capital ko para sa stock na to, is ginawa ko, nag-trade na lang ako sa 1.18. Kaya, ang nangyari, yung average price nito ng dalawang trade ko na to na 5,000 una na may price na 1.32, saka pangalawang trade ko na 10,000 na 1.18 is 1.23 guys. So, yung current price nito ngayon is 1.20. So, kung i-compare mo doon sa cut loss ko, sa magka-cut loss ako ng 1.18, 781.45 siya. Kung mapapansin nyo dito, nung in-average ko siya, yung 1.23 tapos 1.22 yung current price, ang magiging lugi ko sa 131 na lang. So guys, sa ngayon hindi ko pa siya binebenta o hindi pa ako nagka-cut loss kasi hindi niya naman nabasag yung support niya at in the end medyo yung price niya parang nagkaroon ako ng ideya na baka mag-upgrade na siya. Kaya kasi nung kahapon nung June 23 is medyo lumapit yung price sa kanyang resistance, sa unang resistance 1.22. Akala ko kung mababasag yun siguro mag-uptrend siya. Hindi naman niya nabasag, nag-close sa 1.20. So hindi ko siya binenta. Baka inisip ko ngayong kinaumagahan ngayon baka magkuan siya, ma-break niya yun. So yung ngayon kung may break niya yung resistance niya, hindi ko nahihintayin yung time na kailangan niya mag 1.32 o higit pa, kasi di ba unang kong bili is 1.30. So hindi ko na siya hihintayin mag 1.32 para higit sa 1.32 may benta ko siya. Ang hihintayin ko lang siya lumagpas sa 1.23. So kahit mag 1.25 yan guys, may tubo na rin ako na 79. So gain na rin sa akin yan. Kaso syempre hindi pa rin sapat yan. Pero kung tutusin, kung compare mo dun sa malulugi ka ng 800 781.45, medyo okay na rin sana yan. Kaso nga lang hihintayin ko lang siya na mag 1.3 para kumita ulit ako ng 800.22.95 guys. So yun ang tinatawag ko guys na averaging. Imbis na mag-cut loss kayo kung baguhan kayong trader, mag-averaging na lang kayo guys. Then ang technique dito guys, kasi ito naman ang talagang tinuturo ng mga professional trader, lalo na kung short term ka lang na trader, at ang capital mo guys isatiin mo sa tatlo. Unang bilhin nyo guys, tulad ng ginawa ko nung una, is 33% lang. So kung tumaas yung price sa pangalawang araw o sumunod na araw, gawin nyo another 33%, bumili ulit ako. Then kung tumaas pa rin, nakikita nyo uptrend ng price, ibili nyo na last yung 33% kasi mag-average mas mababa dyan sa last. Ang average nyan is mas mababa compare dun sa last price na trade nyo. So kapag tumaas yung stock at naramdaman nyo na tumaas pa yung stock, tapos sumunod na rin naramdaman nyo na bumaba, huwag na kayo mag-atubili na ibenta na yung stock nyo kung isa kayong trader guys. Kasi kung maghihintay pa kayo up and down na, nag-volatile na siya, up and down na yung market, baka maipit lang kayo. Kaya kung unang kan pa lang
bagsak pa lang sa araw na to, medyo magkuhan na kayo, mag-take profit na kayo guys. Tapos tingnan, i-compare nyo rin yung volume niya kung ano yung kanya, kung mas marami ang nagbebenta o mas marami yung bumibili. Then pag naka-take profit na kayo guys, then kung gusto niyo bumili, bumili kayo. Kung ayaw niyo bumili, is wag na kayong bumili ng time na yon. Eh, tulad ko, after ko maibenta, mga after an hour o 1 hour, akala ko na matataas siya kinamagaan, kaya bumilit ako, kaya pero kasamang palad medyo bumaba siya, kaya maghihintay ulit ako para mabot siya doon at ma-break niya yung unang resistance niya guys. So guys, kaya hindi ko rin pinapayo guys yung pagbaguhan kang trader na lagi kang mag-cut loss, kasi baka matulad ka sa akin nung una guys. Kumbaga guys, nung una umabot ako sa time na yung price na binili ko is medyo lumapit doon sa pinaka-cut na sinet ko, kaya binenta ko siya binenta ko sa tuwing nagka-cut loss, umabot ng cut loss, binenta ko siya. Pero kasamang palad, ang nangyari sa sa kwan ko, sa pinaka journal ko na dito na ginagawa ko, tulad dito may journal ako, is mas mababa, mas nalugi ako, at pinakamalaking lugi ko is 5,622.81. Kasi ang ginawa ko guys, nagkatos ako, inisip ko babawi ako sa ibang stock. Oo, nakakabawi ako guys sa mga stock na nabili ko. Pero yung sa pagka-cut ko, eh, mas malaki pa yung cut loss ko kaysa dun sa nababawi ko. Kasi kung iisipin nyo, kung isipin nyo minsan, lagi, cut loss ako, babos ako, ayaw ko na malugi ng malaki. Tapos benta ko, bawi na ako sa iba. Medyo pangit din yan yung sa, kung makikita nyo dito sa sa journal ko na ginawa guys, sa unang journal ko na ginawa ko, 7 beses lang ako nag-cut loss dito guys. 7 beses lang ako nag-cut loss. Pero yung lugi ko is napakalaki. Kumbaga, compare mo dun sa nagigain ako, halos more than 10 times ang nangyari. Kaya 10 times ka pa na-gain, o more than 10 times ka na-gain, 7 times ka lang nalugi. Pero ang pagkakatos mo, mas malaki naman. Kasi doon sa, minsan kasi, sa hype ko minsan sa stock market, ng time na to, is sikat ang company. Doon ako nagbebenta. Yung hindi ko nalalaman, yung price niya is pababa na pala. Tapos minsan nakakabawi naman ako, sikat din yung company, nakakabawi din ako, pero hindi sapat. Kaya ang ginawa ko nung huli guys, iniwasan ko na mag-cut guys, iniwasan ko na pumula yung portfolio ko, na may negative ako sa portfolio ko, kahit papaano, kahit paunti-unti, is nabawi ko siya yung kan ko, na yun nga, ginawa ko na averaging na lang. Kung pag tumaas yung market, bibili ako. Kung bumili ako tapos patas na market, nag-average pa rin ako. Kumbaga 33% lang talaga ako ang ginagawa ko, tapos another, so 33% basta pag pataas. Pero pag downtrend na yung market guys, biglang nag-downtrend ang market ng malaki, ang ginagawa ko guys, hinihintay ko yung time na yung support mabasag niya ng araw na yun. Kung mabasag sa araw na yun ng support, ginagawa ko, doon ako magka-cut loss. Pero kung hindi mabasag ang support sa araw na yun guys, kinabukasan, ang ginagawa ko, nagte-trade ako guys nagte-trade ako na mas malapit lang doon sa support. So, yun pero ang ginagawa ko, inuubos ko na yung 66.7% ko na natitira, para yung average price ko guys is mababa. Kung tingnan nyo dito, 1.32 ang una ko, kasi ang unang price ko sa quantity na 5,000. Ibig sabihin, yung kwan nito, 33% ng capital ko dito, nilagay ko sa quantity na 5,000. Then, ang 66.7% na ay nilagay ko dito sa 10,000 ko, dinoble ko yung unang trade ko. Kaya kung mapapansin nyo, kung ang average niya is 1.23, pero kung ang average na ginawa mo is 50-50 lang, medyo matagal ka dun dito makabawi. Kumbaga, dun ka sa mid ng 1.32 sa 1.18 ang mangyayari sa niyan. So, ang kwan yan is 2.5. Kung 2.5 yan, divide mo ng 2, kasi sa mid ka lang, 1.25. Kung kumpara mo, is mas mataas pa siya ng 0.02. Kasi kung 0.02, kung 15,000 yan, 15,000 times mo na 0.02 is medyo malaki, 300 pang mababawi mo. Is and this one, kung yung 300 na yun is maging gain mo na yun sa 1.23. Hindi ka na maghihintay kung nag 1 point, ang ginawa mo is lang, average ka.
sa mid ka ng 1.18, sige, 1.25 yan. So, 15,000 ka, hihintayin mo yung price, kung hintayin mo siya ng, 1.3, kikita ka. Pero kung 1.27 guys, maliit pa rin. Medyo matagal ang paghihintay mo. 1.3, medyo okay. 500 na, okay na rin sana yan guys. So, ang mapapayo ko sa inyo guys na, kwan, sa na to, sa pagkumbaguhan kayo sa stock market at kayo ay trader, hindi kayo yung tinatawag na long term investor, yung long term yung investment nyo, yung every mga 2 years nyo bago ibenta yung stock. Yun ang mga pwede kayo dun sa yung kanyo capital nyo sa isang stock, pwede nyo siguro itodo. Pero kung kayo ay trader guys at every week ay gusto nyo kumita, ang payo ko sa inyo guys, yung 33% lang ng kwan nyo, yun ang kwan nyo sa loob ng isang linggo guys, yun ang gawin nyo na kwan, na sistema, averaging lang. 33%, another, kung pataas, another 33%, kung pataas ulit, another 33% hanggang sa maubos nyo yung 100% ng capital nyo para sa stock na yun. Ngayon, kung bumagsak naman ng stock guys, ang payo ko sa inyo para mag-averaging, kung lumapit na dun sa support, o mabasag ang unang support, doon kayo mag-cut loss. Pero kung hindi niya mababasag ang unang support sa pangalawang try, ito dalawang beses siya nag-try ng 1.15 yung SSI na to nung June 15 saka June 17, naging parang umabot ng 1.18 ang dalawang time na yun. Pero hindi niya naman umabot pa nga ng June 18 umabot din 1.15 tatlong beses, hindi niya naman nabasag yung support guys. Kumbaga medyo malapit lang siya doon. Ang gawin nyo, mag-averaging na kayo pababa. Ang god ng ginawa ko, imbis 1.16 yung resistance, yung support niya, tapos 1.22 yung resistance niya, is alas yung 1. Mga opening at closing niya dito is halos malapit sa support ng resistance. Ang ginawa ko, doon ako sa mid ng resistance saka yung support na trade ng mas mababa, kaya 1.18 kung mapapansin nyo is 1.18 ng trade ko. So ngayon ang average na lang nito is 1.23. So hintayin ko mag 1.3. Kung mag uptrend ngayong araw is kikita na ako kung mababawi ko na yung capital ko, may kita pa ko. Instead na kung nung bumagsak ang market nung 1. Kung siya 1.18, kung ibinenta ko siya kasi yun ang cut loss ko, inisip ko malulugi ako. Imbis malugi ako, hinintay ko na lang makumita ako. So guys, yun ang masasabi ko sa inyo guys bilang isang trader. Kung ang paging sistema ng pagiging trader nyo is weekly is kikita kayo, gusto nyo kumita, mas maganda guys, magkuan lang kayo guys, mag dahan-dahan sa pagbili gamit ang inyong capital per stock guys. Gawin yung sabi ko nga, tulad ng mga sinasabi ng mga professional, wag mong itodo, wag mong gawin yung todo agad sa isang bagsakan. Kasi kung trader ka guys, tapos lingguan gusto mong kumita, ang market minsan bumubulusok yan, tuloy-tuloy, minsan 1 month, umabot ng 1 month, 1 month, ibig sabihin may 4 weeks yan, so 4 weeks ka walang kikitain. So ang mas maganda mong gawin guys, yung yung another 60% saka mo siya ibibili kapag yung mo, yung stock mo is yung price niya malapit sa support pero hindi niya na break. Pero pag na break niya yung support guys, saka na lang kayo mag cut loss guys, kasi baka tuloy-tuloy na yun. Kasi kung na break niya ang unang support, din sunod na pangalawang support na lang i-break niya, so mangyayari niyan baka tumuloy-tuloy, kaya doon na kayo mag cut loss. Pero kung hindi niya na i-break guys at nagbo-volatile siya doon, ang gawin niyo guys, mag-trade kayo mas malapit doon sa kanyang support para mapababa niyo yung averaging. Sa averaging ng pag downtrend yung price yan, pag averaging guys, mas maigi na 33% ang yung higher, 33% yung higher, din yung lower 60% ng capital nyo, para pag in-average mas mababa. Pero kung yung trade is pataas, yung trade niya, ang gawin nyo, unti-untiin nyo ng 33%, tatlong beses nyo gawing 33%. Then kapag in-average mas mababa yan, kapag mas mababa ang price na yan compare sa last trade nyo, then kapag ang market ng time na yon is maramdaman nyo na o nakikita nyo nagbo-volatile yung may marami na nag-take profit, ang gawin nyo guys is ibenta nyo na yung stock nyo guys para maiwasan yung maipit guys. O wag na kayong maghangad ng mataas na
Kita kasi minsan guys sa isa sa mga dahilan kung bakit nalulugi yung mga trader sa market, ang nangyayari kasi sa sobrang greediness na tinatawag. Ang isang tulad ng sinasabi ko guys, kapag sa trader guys, mag-set ka lang ng percentage na gain mo. Halimbawa, 8 to 12%, enough na yan. Kung pinaka-lowest mo is 5%, pag umabot na sa 5%, tapos yung market is pa down rin na, magbenta ka na. Pero kung umabot na sa time na uptrend yung market, then nag-gain ka na sa capital na ng 8 to 12%, mag-take profit ka na guys. Huwag na tayo maging greediness. Kumbaga, gain is gain na lang ang ating maging reason doon guys. So guys, yun ang kuwan ko sa inyo, ang payo ko sa inyo, yung sa pagka-cut-loss, iwasan natin yun kasi baka sa pagka-cut-loss natin makita nyo tulad sa una kong for journal na ginawa is sa cut-loss ko eh mas malaki pa yung lugi ko kumpara sa gain ko. Kumbaga, sa gain ko kung makikita niyo yung portfolio, yung journal ko na ito na ginawa is mas marami yung nag-profit ako na stock, pero sa ang cut loss ko kakaunti, alas 7 peraso ito. Kaso kung makikita nyo, ang pinaka-last ko na hanggang ngayon binabawi ko is 2,300, pero ang pinamataas na lugi ko is 5,622. So guys, yun ang may papayo sa inyo. Huwag kayong basta-basta mag-cut loss. Kung maaari is mag-averaging kayo. Kumbaga, tapos para magawa nyo mag-averaging, huwag kayong hype sa pagbili ng dito ng stock sa isang kwan. Huwag nyong ibubuhos. Kumbaga, dahan-dahanin nyo. Kung pagpataas, dahan-dahan pa rin. Pagpababa, tingnan nyo muna yung support at saka yung resistance. Kapag na-break yung dalawang yun, saka kayo mag-trade guys para ma-average yung pababa. So guys, maraming salamat sa panonood ng aking video. Sana sa susunod may tulong ulit ako sa inyo, may magawa ito panibagong video regarding sa pagte-trade. Kasi ako guys, dalawang klase ako sa stock market, isang trader at isang